Tayo. Dakilang Ama, minsan po nagpapasalamat po kami sa iyong katapatan, kabutihan niyo po, kahit pa man kadakilaan niyo po. Minsan pa, kahit pa man din sa aming pag-aaral, mga salita niyo po, patuloy niyo kaming hubugin, palakasin. I pray, O God. Now, pakabuksan niyo po ang aming puso at isipan, at higit sa lahat, Ama, ay patuloy niyo kaming i-challenge. Lahat ng ito, nilapit ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin po natin, salitan po tayo sa Acts chapter 1, sa verse 8 hanggang chapter 2, verse 4. Sige po. Acts chapter 1, verse 8. Salitan po tayo. Ako una, sunod po kayo. Sa verse 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is to come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." And when he had spoken these things, while the Gentiles who was taken up, and the Lord received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. When they were come, he made them up on the This all continued with one accord in prayer, supplication with the woman, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren. In those days, when there stood up in the midst of the disciples, said, the number of the believers were about 120. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David speak before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. They were numbered with us and had obtained part of the city. Now this man purchased a field with the reward of iniquity, and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. And it was known unto all the dwellers of Jerusalem, so much as the field is called For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Wherefore all these men which have accompanied us all the time Beginning from the baptism of John unto the same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. and they appointed two Josephs called Barnabas, who was servant And they prayed and said, Thou Lord, which knowest the heart of all men, show whether of these two thou hast chosen, that we may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression felt that he might go to his own place. and they give forth their lots, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Sabay-sabay tayo. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave the utterance. Pagpalain po, magbabasa natin sa salitang Panginoon. Maupo na po tayo. Sige po, maupo na po tayo. Now, gusto kong makinig kayo, no?
ang attention nyo dito sa harapan. Okay? Iwasan nyo po ang ating pong pagpipintuhan. Na maganda po ang gusto kong i-share sa inyo po. Kaya ang pamagat natin, are you prepared? Are you ready for revivals? Pag sinabi mong revival, ang short name ay revive. Nabuhay na muli. Parang gano'n. So, are we ready for revival? Or are we prepared for revival? Napakaganda po ang revival. Dito po ang unang revival ng mga Kristiyano sa pangunguna po ni Peter. Now, alam natin ang senaryo po dito sa ating text, na talaga ang Panginoon bago siya umakyat sa langit ay pinapagtipon niya muna doon sa Jerusalem. Na andun po, nagpili po ng isa doon na 12 apostle po. And then, 120 po na mga katauhan doon sa upper room. Kasunod sa chapter 1, agad ang Pentecost. The Holy Ghost bumaba doon. And then they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And then so on and so forth, nagkaroon po ng 3,000 souls in one preaching lang ni Peter. Sa kasalukuyan, hindi na tayo makapag-preach ngayon. 3,000, kahit isang kaluluwa, hirap na, di ba? Na gusto kong magturo sa inyo, alam niyo po, minsan lang ako magturo ng revival na mga mensahe. Napakaganda po ang mensaheng ito. Nawa, pagpalain tayo ng Panginoon. Una-una po, tayo po bilang mga mananampalataya, tinawag tayo na dalhin po ang gospel upang ipahagi po sa ibang tao. Tayo din po ay tinawag ng Diyos mula po sa kadiliman sa kanyang liwanag. Yan ang kagandahan po na ating pong nakamtan. At tayo din po ay nilikha, ginawa po ng Panginoon bilang mga anak at anak na babae sa Kanya. Amen? Naborn again tayo po ay naging anak ng Diyos. Now, ilang mga tanong po na kailangan natin makita, matanaw kung ano ba talaga ang revival. Okay? Unang tanong, are we serious of what God has done in our life? Tingnan nyo, naligtas tayo, nailimbag tayo, na-translate, nailimbag tayo, na-transform tayo from darkness to light sa kanyang divine lights. Ngayon, sa ginawa po sa buhay natin individually ng Diyos, seryoso ka ba sa pagiging Kristiyano mo? Kung ano ang ginawa ng Panginoon sa mga buhay natin? Pangalawang tanong, are you fulfilling God's call? Tinutupad natin ba ang panawagan ng Panginoon bawat isa sa atin? Marami po ang panawagan ng Panginoon sa atin. Una-una, ang panawagan po, maligtas ka. Panawagan po yan. Nawa ay sumunod ka, tumalima ka sa panawagan na ikaw magkaroon ng kaligtasan bago ka mamatay. Kailangan maligtas ka. Magkaroon ka ng eternal life. Magkaroon ka ng pangako ng heaven. Dito sa lupa, pag namatay tayo, bago ka kunin, kailangan alamin mo kung ikaw pupunta ng langit. Ang panawagan, ikaw ba talaga nagsisimba? Panawagan ng Panginoon, mag-share ng gospel. Panawagan ng Panginoon na tayo talaga ay mabago. Panawagan ng Panginoon, matuto kang mag-pray. Panawagan ng Panginoon na ikaw ay palaging dumadalo sa mga gawain sa simbahan. Amen. Marami akong tanong. Are you serious in obeying God? Being led by the Spirit? Seryoso ba tayo? Sincere ba tayo na sumusunod tayo sa Panginoon na pinapangunahan ka ng banal na Espiritu? Now, tayo po ay may banal na Espiritu. That's why Pentecost ay so important po dahil po nagkaroon po sila ng kakayahan, nabigyan sila ng kapangyarihan to witness. Kaya ang tatapang nila magsalita. Now, are you serious in obeying God? Being led by the Spirit? Naabutin yung mga kaluluwa po sa labas sa pamamagitan po ng mabuting balita. Ikaw ang gagamitin, tayo ang gagamitin. Seryoso ba tayo na abutin ang mga tao na yan? Do we have the desire to reach people in this area sa Ciudad Nuevo at karatig ng mga subdivision para kay Kristo? Ang dami mga tao, ang dami subdivision ngayon, dumarami sa lugar. Pero ilan pa lang naabot natin, di ba?
So, are we serious sa maabot natin yung mga tao na yun sa lugar na in this area? Wala pa tayong mga outreach, wala pa tayong mga nasasaturate na mga lugar. Amen. Mayroon ba tayong burden para sa mga kaluluwa na yan? Mayroon ka bang compassion sa mga kamag-anak mo, kapatid mo upang madalhin sa Panginoon? Is there a burning passion with us to see our loved ones, to see our church on fire? Na yung fire na ito, alam niyo po, ang Spirit is like a fire. That's why ang first century ng mga Kristiyano Pentecost is on fire, church. Meron pa tayong passion para sa church on fire for the Lord Jesus Christ? Do we have the desire to witness for the revival? Alam niyo po mga kanta, revive us again. Alam niyo, nagnanalangin ako na ang mga kasimbahan po sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, na ang mga Kristiyano po ay nare-revive. Mayon revival. Kung ano man ang ipinipreach sa behind the pulpit, ito'y ina-apply na ang mga buhay hindi na dati. May nagbabago palagi. Paglabas natin sa church dito, hindi ka na dati. Paglabas mo katapos ng pananambahan, ang miracle ng Panginoon, there is a changes na sa buhay natin bawat isa. Alam niyo po, tayo ba talaga ay may desire to witness the revival? Amen? Alam niyo yung Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag tayo po sama-sama ng mga mananampalataya dito sa church, nahangarin as a church, pag tayo po sama-sama as a church, nahanapin ang kingdom of God at ang kanyang katwiran, naniniwala ako, pakinig po kayo, natitiyak ko, ang pagpapalang pagbabago ay magsisimula dito sa church. Pagsama-sama, ikaw individual, hanapin mo ang kalooban ng Panginoon, yung seek the kingdom of God and His righteousness. Naniniwala ako, natitiyak ako, ang pagpapala bubukas at magsisimula dito sa church. Ang isa pong kasagutan sa mga problema natin at solusyon sa lahat ng ating mga pangangailangan, imimit ng Panginoon yun. And all these things shall be added unto you. So, nais ba natin magtagumpay sa buhay, magtagumpay sa church, magtagumpay sa mga ministry? Kaya yung kingdom, keep the kingdom of God in mind sa mga buhay natin. Keep revival in mind. Na tayo talaga revive para sa gawain. Alam niyo yung Acts chapter 1, verse 8 hanggang 11. Dito po ay ang Panginoon nagpakita sa kanila. Yung 120 mga katao. So, antay lang kayo doon sa Jerusalem. And then, umakyat ang Panginoon at mga nagpakita na mga nakaputi na mga tao. Sabi doon, sa verse 10, and while they looked steadfastly toward heaven, as they went up, behold, two men stood by them in white apparel. Siguro mga anghel. Sabi doon, sa verse 11, Ye men of Galilee, bakit pa kayo dito nakatingin sa langit? Diba? Sabi naman, this same Jesus which is taken up from you and into heaven shall so come in like manner as ye have seen Him go into heaven. Ang Panginoon po, kaya sabi ko sa inyo sa Sunday School, may dalawang pangako po dito sa verse 11. Una-una yung pangako na ang Holy Spirit ay mapapa sa inyo, bababa siya. Yun ang Pentecost. Number 1 na pangako, the promise of the Holy Spirit which will enable them to be witnesses in all the world. Natupad, agad, in chapter 2, sa Acts chapter 2. Alam niyo, ang mga scholar, pag sinabing as a roar, di ba? Yung tunog sa verse 2, and suddenly there came a sound from heaven
as a rushing mighty wind. Yung rushing mighty wind, ang tunog daw yun ay parang eroplano. Diba? Kalakasin yung eroplano. At sabi pa doon sa verse 2, sabi doon, and it filled all the house where they were sitting. Verse 3, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire. Ang Holy Spirit po, simbolo niya ay fire. Pag nung nanalangin si Prophet Elijah para sa mga false prophet na kalaban niya, para sunugin yung altar doon na hinandog niya na hayop, yung fire mula sa langit, sinunog yung altar, bzzum, that is the Holy Spirit na nanggaling sa langit. Fire. Tingnan nyo? Yung pangalawang pangako po sa Acts, the promise that Jesus is coming back again to receive His church. Doon sa verse 11, Acts chapter 1 verse 11. Eh bakit sabi ng anghel, bakit kayo nakatingin pa sa taas? O tumitingin. Kapareho po si Jesucristo na kinuha mula po papuntang langit, the same also, so come in like manner as ye have seen Him go into heaven. Alam niyo ang Panginoon Jesucristo, makakakita lang pag dumating second coming, mga Kristiyano lang. Yung sound of the trumpet, diba? Yung sigaw ng mga archangel ang Panginoon sa ulap, and then mga Christian ang makakita. Magkakaroon ng commotion sa buong mundo. Magkakagulo pag dumating ang Panginoon sa Kristo. Yung rapture na yan. Amen? Una-una natupad na yung Holy Spirit. Nang pangalawa, yung pagbabalik ng Panginoon. Inaantay lang natin. Mayroon mga signs na mga pangitain ng the second coming. Yung gera. Marami ng gera. May parating pa na gera. Tagutom. Baha. Sakuna. Earthquake. Yung lindol. Yung sakit. Meron pa dating ng mga sakit yan. Di ba? Yung COVID-19. Yung mga sakuna, yung tagutom. May mga lugar na mga nagugutom ngayon. Amen. See? Amen. Yung mga namamatay talaga na sobra talaga na ang 1,000 o million na mga to namamatay. Isa lang hindi na natutupad. Yan second coming ng Panginoon. May posibilidad mga scholar ang sasabi, in 5 years, in 3 years, lilitaw na yung Antichrist. Bago yan maguna ng Great Tribulation period, rapture muna. Yan, pag naiwan ka sa mundong ito, yung hirap ng 7 years, nakaguluhan, kahirapan, yung earthquake na yan, tininyo, na hindi pa talaga naranasan ng tao na talaga may lulubog na mga islands na yan. Yung lindol na yan. Tininyo. Yung hirap talaga na persecution kasi Antichrist na mangunguna. Amen. The first promise was fulfilled in the very next chapter, yung Pentecost. Kaya one of the signs of revival is a spirit-filled church. Are you the one na ikaw talaga ay puno ng banal na espiritu? Na kung saan ang mga Kristiyano nagsasamba palagi sa Panginoon in the Holy Spirit. Alam niyo mga Pentecostal, mga charismatic, kasi dito, tinitingnan nila yung tongues. Puro na lang sila speaking in tongues and singing. So wala nang preaching, wala nang soul winning. Pag nakapunta ka sa mga Pentecostal at saka yung charismatic, ang kanilang worship in singing, haba niyan. Pinapanood namin yung pinsan ni Los sa Kapulong. Galing piano. Meron yung drums ng mga babae. Sa kanilang bahay, kita namin yung drums. Ano ginagawa? And everybody sing! Ganun sila eh. Nagja-jamming na sila. And then speaking in tongues. Ang haba nila yan, mag-worship in singing. Wala nang pangangaral ng salita. Ganun ang mga charismatic. Jamming yan sila eh. One time nga, napunta ako sa Rojas, sa Isabela. Kasi ang lugar nila, Los, sa Burgos, walang baptist. First time ko pumunta ka sa Rojas City. Ang Rojas City ay talagang maunlad na eh.
May Jollibee doon, alam mo. Punta ako ng Calvary Baptist Church. Ganda, laki. Pagpunta ko doon, pinuto ko sa ulo. Naku, may drums. Yung people na paupo na, sinasabi ng pastor sa akin, hindi na maaalis dito. Wala akong Diyos. Ang umpisa, sinong gustong leader? Pastor's wife. Tayo lahat! May backup dancer na yung people. Tib-tib sayawan, patay ako dito. Yes, ang haba nila magkanta. Talaga naman, as in. Mapapatalong ka eh. Jamming sila eh. Wala nang ano eh. Word of God. Amen? Kaya mga minamahal, we are given the Holy Spirit so that you can be witnesses to the Lord. Wala na tayong iaalibay na hindi ko kaya mag-witness. Hindi mo kaya pumunta ng church, hindi mo kaya maging on fire sa gawain, hindi mo kaya maging mamuhay ng mga tama at mamuhay na mayroon kang discernment, yung right and wrong makakapagpili ka. Meron ka ng Holy Spirit na mag-guide sa'yo. Alam niyo po, sa Acts chapter 2, verse 41, ano nangyari? Sa verse 41, chapter 2. Sabi doon, then they that gladly received His word were baptized. The same day, there were added unto them about 3,000 souls. And then, sa 47, ang sabi doon, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. 3,000 souls nagsimula. And then 47, every day, araw-araw, nagdadagdag ang Panginoon ng mga kaluluwa sa church na yun. Ganda. Kaya na dumami sila eh. Kaya nga, ano ang totoong layunin ng Holy Spirit? Ang layunin po is to empower you and to empower us as a church for the salvation of the lost. Kaya mo mag-witness. Kaya mo umawit sa labas. Kaya mo magsimba dito sa church na walang liban. Amen. Kaya may Holy Spirit tayo. Alam niyo kung totoo man ang nangyari ng first century sa ating nabasa, wala ako. Souls will be added every day to the church. Kung lahat, ikaw ay may kakayanan mag-witness. Soul winning. Amen ba? Amen. Bakit tayo nagpipray? Bakit tayo nagpipreach? Bakit tayo nag-worship? Bakit tayo umaawit sa church? Amen. Subalit, ang nakakalungkot, hindi natin nakikita ang church. Umuunlad, umaabanti. Ang mga mananampalataya sa church, walang pagbabago. Ganun pa rin ang buhay nila. Walang pagbabago sa kanilang pananalita. Sila ay mga Kristiyano, pero katulad pa rin ng sanlibutan. They speak like world. Sila ay namumuhay like world. Ganun ang nakita natin sa kasalukuyan ng mga panahonan. Din ang mundo. Very confusing yung gender ng tao. Hindi mo na alam kung babae yan. Ano yan? Magsasabi lang talaga ang doktor o yung mga magulang, naantay pa namin na lumaki yan. Yan. Hindi pa namin alam kung magiging babae yan eh. Lalaki yan eh. Confusing na eh. Yung same-sex ng pag-aasawa. Napaka-confusing itong sanlibutan. Nakakalito na ang mga tao. Sa Amerika, sabi ng isang preacher, America is so confusing. Yung krimen, lantaran na. Yung gender, talagang, yung divorce, wala na. Kaya ang Amerika, wala na spirituality, bagsak na sila. Amen. Kaya si Donald Trump, nagpipinila kasi ang kanyang plano niyan, lahat ng mga schools, lahat ng mga establishmento, ng mga department, ibalik natin ang Christian na may magtuturo sa Bible. Yan yun. Bakit tayo nagpipray? Wala naman pumunta sa church ng prayer meeting.
Amen. Magtulungan tayo manalangin. Bakit kailangan natin mangaral ng salita ng Panginoon? Bakit tayo umaawit? Pero ang nakakalungkot, hindi natin makita ang church umuunlad, umaabante, lumalago. Ang mga Kristiyano hindi napapakilos ng Holy Spirit ng Panginoon. Ang mga Kristiyano, ang pagbabago ay napakabagal. Wala yung unang century ng mga revivals ng kapanahon na noon. 120 lang na mga tao. Isa lang nag-preach si Pedro, 3,000 souls. Now, gusto kong magbigay sa inyo ng tatlo. Amen? Now, paano tayo magkakaroon ng revival? Una-una, obedience to Christ. Sa Acts chapter 1, verse 12. Sa verse 12, then, return they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem, a Sabbath day journey. Kaya sabi ng Panginoon, magantay kayo sa Jerusalem. Sa verse 12, sumunod sila. And then, return they unto Jerusalem. Pumunta sila doon. That is obedience. Amen? Now, obedience to Christ. This was in obedience to what Christ told them to do. Sa verse 12, doon sa Acts chapter 1, verse 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith, ye have heard of me. Kaya pumunta sa Jerusalem, sa lugar na yun, upper room. 120 sumunod po sa Panginoong Kristo by waiting in Jerusalem. Hindi sila pumunta sa ibang mga lugar na masyal. Amen po ba? Pag Sunday, punta tayo sa church. That is obedience. Hindi sila pumunta doon sa ibang mga lugar upang ma-experiensyahan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nang ang apoy ng Diyos bumaba, sila'y nasa tamang paghihintay doon. Ang gandang nangyari. Sino man ang sumusunod sa salita ng Panginoon, makinig kayo, ay mahanap niya ang pabor ng Diyos. Amen. God, ang Panginoon po, hindi po siya humingi sa atin ng mahirap na hiling lang. Napakasimple lang na hiling ng Panginoon. Obedience. Nga lang talaga. Pag-uumpisa yan sa pamilya niyo, ng mga anak. Amen. Magsaing ka, nagwalis ka. Kasi pag laki mo, na-adjust yung damdamin mo eh. Amen. Kasi pamatured ka eh. Para bang, ay, kaya ko na to. Amen. Hindi pa eh. Diba? Saing nga lang, maglabang nga lang. Dami ng mga sisihan yan. Ikaw naman. Ako na lang palagi. Naandun yung obedience na di-develop yan. Diba? Magsampay ka. Huwag yan. Diba? Nadi-develop yung obedience doon sa family circle. Kaya mga magulang, tatatatat, 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 tatatatat. Amen. Pag hindi pa yan na kontento sa tatatatat, pambihira ka. Yes. At handa ka. Oo. Mag-ingat ka, anak, na hindi ka matamaan sa spinal cord at sa ulo. Mabubuang ka. Alam, makukulong ang mga magulang. Amen? Nadidevelop ang obedience sa family. At sa church, sa school. Nawa sa Panginoon, dapat magkaroon tayo ng sobrang pagrespeto dahil Lord of Lord and King of Kings na yan. Amen. Hindi yan normal na nakaharap mo. Amen? Napakasimpleng hiling na ng Panginoon. Sumunod. And God was willing to fulfill His promise. The Holy Spirit bababa sa Pentecost na yun. Sumunod sila doon sa Jerusalem pumunta. And then nag-antay. And then you will see His blessing upon us. Tatlong lugar po kung saan tayo susunod. Hindi ko na kung nalista. Amen? Three areas of obedience. Hindi P.
Number 1 po, obedience in attendance. Alam natin, gas-gas na yung Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Diba? Huwag natin kakalimutan pagtitipon-tipon sa isang lugar. Amen. Katulad ng iba, diba? As the day is approaching. Obedience in attendance. Dapat magkaroon tayo dito ng pag-attend sa church. Lahat ng mga gawain. I say, lahat ng mga gawain, kung meron mang gawain dito. Amen. Pag ang revival po dumating, ang bawat isa sa atin ay dapat naandyan. Tingnan niyo po ang 120, wala pong talagang, hindi muna ako pupunta sa Jerusalem. Kaya na muna doon. Lahat po ng 120 nag-antay ito sa Jerusalem. Ng lahat po ng mga sinabihan ng Panginoon sa Kristo, mag-antay kayo doon sa upper room sa Jerusalem. Walang simbahan. Makinig po kayo, ano? Wala pong sinumang simbahan na magiging kahanga-hanga kung saan ang mga tao dito, ang mga member ito, ay hindi nag-a-attend sa church. Kailangan mayroong attendance. Wala naman ako magagawa. Pagtatatulo lang kayo dyan, okay lang. Yun naman yung binigay ng Panginoon. Eh. Amen. Amen. Kahit ngayon, okay lang. At least nandito tayo. Salamat. Amen. Kaya if you want God to bless your life, if we want to bless all of us, if you want God to revive us, we need to be in regular to attend the church. Amen. Kailangan na andyan ka regular. Sabi ko nga sa inyo palagi, pagdating sa school, ulit mag-aaral kayo, maaga yan. Sa trabaho, maaga yan, hindi malilate. Amen. Pagdating dito, late. Amen. Sino niluloko natin? Yan ay functional sa Panginoon, kaya walang magpapala, mabagal natin pagpapala. Gas-gas na yan ng sakit natin, yung late. Kaya nga sabi ng mga puti, mga foreigner, ang mga Pilipino hindi tapat. Pag sabi ng oo, pupunta ng ganitong oras, pupunta doon na hindi tama. Amen. Kaya hindi naniniwala ang mga foreigner sa atin. Kaya if we want to bless God, if we want to revive us, we need to be in regular to attend church services. Nakita ko na ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit ang mga Kristiyano hindi regular na nag-a-attend sa church. Ano yun? Una-una, lack of commitment to God. Pangalawa, lack of love to God. Ito yung dahilan po kung bakit ang mga Kristiyano hindi regular nag-a-attend sa church. Una-una, lack of commitment to God. Now, napakalaga ang commitment. Nung Sunday morning, ang topic ko noon, True commitment. Hindi ko alam kung napapanood niyo sa YouTube channel. Meron ako hinahanda, true love. Magandang usapin yun. Amen? Lack of commitment. Ano yun? Lack of commitment. Lack of commitment, ito po ay isang bagay na nagmumula from within us. Sa panloob mo sa heart mo yan . Bawat po mga member ng church, dapat magkaroon ng self-commitment. Commitment mo, ikaw mag-isa na umobey, sumunod sa mga magulang mo. Commitment mo yan personally na mag-attend sa church. Personal commitment mo yan na mag-aral sa school. Personal ko rin commit bilang pastor na pagpastoran ka. Alam niyo po, sa pamamagitan po ng preaching, kung ako'y nagagalit, hindi ako nagagalit. Nagagalit ako dahil nagpapastor na ako nun sa inyo. So, nagmumula po ang commitment from within. Bawat membro magkaroon ng self-commitment na ang church ay mahalaga para sa akin, para sa iyo. Ang church worship in Sunday, dapat magkaroon ka ng mahalaga yan sa akin. Siya ang kailangan natin ng commitment. Amen po ba? Yung pangalawa, nakakulangan sa mga Kristiyano po ay lack of love of God. Dapat ma-fall in love tayo sa Panginoon. Hindi ka ma-fall in love sa mga, di ba? Dapat na-fall in love tayo sa Panginoon.
Pangalawang dahilan na nawawala sa atin yung lack of love para sa Panginoon. Lahat tayo siguro magsasabi, I love the Lord. Mahal ko ang Panginoon. Sino bang hindi dito magsasabi na, hindi ko mahal ang Panginoon. Kahit mga unbeliever nga, tanongin mo, mahal mo ba ang Panginoon? Una mo, siyempre. Diba? Subalit ang nakakalungkot dito, wala ka naman sa church madalas. Amen. Makinig ko yun, anong ibig sabihin? Hindi mo sasabihin dapat na mahal ko ang Panginoon, hindi mo dapat ihiwalay ang pag-attend ng church. Kung mahal mo ang Panginoon, dapat na andito ka sa church. Kasi ang mga young people, nanliligo, mahal mo nga siya eh. Hanggang laway lang, magbibigay ka eh. Dahil ang meaning po ng love is to give. Meron kang commitment. Kaya kung kulang yung love mo sa Panginoon, kung mahal mo ang Panginoon, dapat isama mo ang church attendance. Mahal mo ang Panginoon, hindi ka naman nag-a-attend sa church. Sino ka? Hipokrito ka. Amen. Yan pa namang inaasa ng Panginoon eh. Mahal mo nga ang tao na eh, pero ano? Yes. Sino ba siya? Baliktad, mga minamahal. Dahil hindi mo dapat ihiwalay ang Diyos na mahal mo siya sa church. Kailanman. Kung mahal mo ang Panginoon, dapat naandun ka sa church. Amen? Kaya yan ang mga dahilan na dalawa na kung saan wala tayong pag-aatin sa church, lack of commitment sa Panginoon, and lack of love. Letter B, ano sabi dyan? Obedience in tithing. Magandang usapin to. Amen? Hindi lang obedience in attendance. Kaya napakalaga nandito ka sa church eh, para ang pastor ay may itatides kayo. Hindi. Amen? Obedience in tithing. Tithing po is about obedience and blessings. Pag hindi ka nagbigay, walang blessings. Amen. Kasi, bakit kayo nagbibigay? Kasi pinagpala na kayo eh. Kaya ba na ibibigay kayo eh? Tithing is about obedience and blessings. It is keeping you in mind dahil pag nagbigay ka, tumanggap ka ng blessings. Kalakip doon, talaga, ang purpose kung bakit tayo nagkakaroon ay para ma-share mo sa iba. Diba? It is my prayer na bawat isa sa atin dito mag-participate in tithing and be blessed abundantly. Tandaan mo, tandaan niyo church, ang support ninyo ay makakayanang suportahan ang mga gawain dito sa church, sa ministry. Kaya sabi ko sa Sunday School, kung ano ang support o bigay ninyo, nagsosustain po yan ng mga ministry sa church. Kung wala po ang pagbibigay, wala, mabagal ang ating paglagutin. Alam mo yun, ng Old Testament, ang mga Levites talagang inatasan dun sa templo. Ang tithes po, yung 10%, yun talagang para sa kanila eh. Yan. Sa kasalukuyan, ang tithes talaga ay para sa mga pastors and families. Kaya supportahan niyo ang mga pastors and family, ang kanyang pamilya. Amen? Kasi kung ako, sabi ko nga sa'yo, kung ako ay sa-sideline, maglasada na lang ako. Diba? Wala na yung gawain dito, mapapabayaan na. Hindi na ako nagpapastor. Nagtrabaho ako, andin Sunday, para lang akong normal na member sa inyo, simbahan na lang ako. Hindi na ako nagpapastor sa inyo. Amen? Sabi ko, Panginoon, ibinigay ko na ang buhay ko sa inyo eh. Pero yung pamilya ko, wala akong sustento. Patience na lang ako eh. Wala akong magawa. Marami na akong naliban ng mga fellowship ng mga pastor. Hindi ako nag-a-attend. Wala kasi ako eh. May ambagang kami dito sa Naik. Kada atin may 200. Wala na akong bibigay. Nahiya na ako sa kanila eh. Amen. Yan yung gawain natin dito. Pakatandaan niyo po, ang support ninyo
makakayanang suportahan ang mga gawain dito. Amen. Malapit ng birthday ko, huwag kayong magbigay ng mga appliances sa akin. Baka hindi ko magustuhan. Parong, huwag kayong magbibigay. I-cash nyo na lang. Ako nang bibili para sa akin. Kahit lang yan 10 piso, okay na. Kaya sabi ko ng prayer meeting, huwag na magbonggesos ang ating birthday. Kainan lang tayo dito. Normal na kain. Okay lang yun sa akin. Amen. Kaya ang tithing, mga minamahal, alam mo yung tithes? 10%. It is the very lowest minimum of the Christian giving. Pag sinabing minimum, ano yun? Pinakamaliit na pagbibigay sa mga Kristiyano na hiniling ng Panginoon para magbigay. Sobrang napakaliit para sa Diyos. 10%? Napakaliit yan. 100 pesos, 10 pesos, 90 ang nasa iyo. Napakaliit, 10 pesos sa Panginoon. Amen? Napakaliit yun eh. Yung panahon mo pa, wala pa eh. Kaya nga, hindi lang naman pera pinag-usapan pagbibigay eh. Ituro ko na yun sa inyo. Yung panahon, time. Binigyan tayo ng oras para sa galaan, sa school. Pero yung time para sa Panginoon, time to pray, time to devotion, to read the Bible. Amen. See? Yan niya po yan. Yung treasure natin, that is pagbibigay natin. Diba? Yung talents ninyo, ibigay. Yung paghahandog na yan. Nandiyan ba kayo? Amen. Letter B, obedience in ministry. Gusto nyo ng revival? Sa 3 yan. Yan po yun. Ang ibig sabihin po, pag sumunod ka sa gawain ng ministry, na dapat magamit ang mga talents natin, yung gifts na yun, yung kaloob na meron ka. Alam kong meron kang talents. Alam kong meron kang kaloob. The Holy Spirit and every Christian, born again Christian, binigay po ang spiritual na gift para po magamit sa church. Amen? Yung kaloob ninyo sa church, hindi ka naligtas upang umupo na lang, kundi maglingkod. Diyan ba kayo? Handa pong ipadala ang Panginoon ang revival, but ang tanong, are we willing to be used by God? Amen. Walang tumutog yun. Kaya, are we prepared for revival? Wala. Diyan ba kayo? Willing ka bang maglaan ng panahon, maglaan ng time, at pumunta sa church? Dito, tayo yung gumawa sa ministry. Ano mang mga gawain dito, huwag nang ninyong pabayaan ang man of God. Amen. At ang kanyang family. Sa Pilipinas. Wala, hanggang minsan pa nga tayo talaga. Amen. Ako, nung worker ako sa Mabuhay, sa church, hindi ko pinagmamalaki. Sabado pa lang, madaling araw nagising na ako. Alas 4 o 5, map na ako doon. Ayan. Alam mo, wala pang tiles sa Mabuhay. Pinapaulan ko yun ng tubig. Kasi alikabok. Nung matiles, minamap ko yan. Alas 5 ako. Kaya alas 4 map. Dadalawang CR. Talaga alam mo yung bowl. Yung mga itinyo. Pinukupit ko yan. Para pumuti. Kaya, anong inaasahan ko? Malugod ang Panginoon. Narinig ko sa pulpito. Hinin niyo ang gawa ni Pastor ni Barjan. Hindi ko tinataas ang praise God sa mga ganun. Ang allowance ko doon, una 300. Nakakabuhay ba yun ng pamilya? 500. Kaya ang ginawa namin ngayon, nagluto-luto kami ng hotdog, kikiam, french fries. Hindi nga ako marunong magluto, nasanay na ako doon. Sa harapan ni Ate Magda doon. Diba? Pag dumadaan mga tao doon sa pintuan. Si Dina pa ang aming unang anak na yung crib nalubog dahil sa bigat ni bibili ng kikiam. Ito na po bayad. Kukuha ako ng kikiam, yung tapa,
ng burger, at saka doon, saan? Sa Amos. Dadalhin ko yan, 2 bag papunta sa bahay. I-text ko na yung mga member. Gusto na ng almusal, may embutido kami. Ang embutido, kinukuha ko yun sa kainta para meron lang kami pang sustento. Yung paggawaan ng embutido. Talaga naman. Nakadaan ako sa LRT2, LRT1, kung sa Rotonda, papunta naman sa paliparan ng van. Kaya para magkaroon na ako ng ang bahay pa namin doon, lipat, nag-uupa. Kung naranasan ninyo yung bahay ninyo, mas malala pa kami. Nag-uupa kami, first time, ang basura sa loob. Pinapaala ko yan para makatirahan lang namin doon. Yung alunod, doon, pag umulan ng malakas, may 2 drum. May pang-buhos na kami. May pang-bandaw na kami. Tapos, sinalis kami. Anong ginagawa paggabi? Gabi ako naglilipat. Kala ko yung mga bayan, mga sofa, upuan. Bakit ko gabi ginagawa pa? Yung mga binibisita ko. Ay, si Pastor Jana, ayun na nga. Kaya paligim ako. Isang tumira kami ni Luz. Isang linggo si Dayna parang lumalakad-lakad parang si Dayna. Isang linggo hindi namin kilala na mag-asawa. Tinatira kami. Minsan wala ako doon. Nagkasakit si Luz ng naubusan na siya ng potassium. Hindi na siya makabuhat. Isang linggo hindi namin kilala mag-asawa. Walang anak. Yung babae nagkasakit. Katabi kwarto. Nasa ulan ko na katabi namin. Lipat na naman kayo. Ako pinatira kami ng isang member sa Mabuhay. Ito kayo gamitin niyo yung bahay namin. May second floor. Siman yung asawa. Tumira kami doon. Pag umulan, naglilimat kami doon sa bahay nila. Talaga na, hindi kami nakakaya. Doon sa kay Ate Magda, doon kami tumira. Ano siya? Hindi kayo na nakakaranas. Kami pagpapamil doon. Kaya yung regalo ng kasal namin yung electric fan, stand fan, talagang nabali, itali ko ulit para magano. Paisa-isang electric fan, paisa-isang kaldero, paisa-isang kawali, kutsara, hala. Nung natutulog kami dun sa unang bahay namin, ang mga daga, ang lalaki, nauulog pa. Talaga nabulhabol ko eh. Patay lang. Kaya, itong tatlo ito, attendance, tithing, obedience, ministry, yan ang obedience to Christ. Pangalawa, ano makita natin dito sa Acts? Pangalawa, unity. Kung nais natin maging handa sa revival. Sa Acts chapter 1 verse 14, this all continued with, one word. In prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Sabi ko na sa inyo kanina, itong mga apostol po, at saka yung 120, bago antayin yung Pentecost, nag-fellowship sila muna doon sa upper room sa Jerusalem. Kaya nga sabi ni Mary, salamat sa inyo dyan, kinugtog po ako. Si Peter siguro sa kanyang high blood, pag nagagalit, patawarin ninyo ako. Kasi naantay natin yung ating Holy Spirit na nagkaroon siya ng pagkikibahabagi. Nagkakaisa na sila, nagkakapatawar na sila doon. See? Yung salitang one accord, unity po yun. Mayroon talagang pinag-iisang isipan ang ibig sabihin ito. Yung one accord, it means one mind. Sa Acts chapter 2 verse 1, yung one accord, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Acts chapter 2 verse 46, and they continually daily with one accord. Sa Acts chapter 4 verse 24, natin yung one accord, one mind. 4 verse 24, sabi doon, and when they heard that
they lifted up their voice of God with one accord and said, Lord, thou art God, which was made heaven. Acts chapter 5 verse 12, sa Bible sabi sa verse 12, and by the hands of the apostles were many signs and wonder wrought among the people, and they were all with one accord in Solomon's court. Alam niyo, meron silang unity, yung church na yun. Anong ibig ko po yung pag tayo handa po sa ma-revive ang church? Sa panahon ngayon, bilang katawan ni Kristo, as a body of Christ, the church, ito na yung panahon na panalangin natin na nawa, hindi na tayo nagkakaroon ng pag-argue-argue. Kung mayroong nagkakasala, wag na natin i-chismis. Tanggapin natin kung babalik sila. Amen? Huwag na tayong sobrang maging judgmental. Sa panahon na natin ngayon, sa church, bilang ng church, pag mayroon nasaktan ang damdamin na offend, huwag naman masyado kayo ma-offend. Masaktan kayo sa Bible dito, nawa. Amen? Huwag na tayo magkaroon ng nasaktan ka, anding gaganti ka. Huwag na nawa. Sa panahon ngayon, kailangan natin dito ng pagkakaisay. Huwag na offend ka. Gusto mong mag-isa. Gusto mong ayaw na magsimba. Ayaw na makapag-fellowship. Hindi yan panahon ngayon. Kung ang Panginoon, sinabi ko nga sa inyo, papunta sa Calvary, dala-dala niyo yung cross. Kung sinabi na yun sa mga tao, nakaka-offend ka kayo, ha? Ang bigat-bigat kayo, nakakitinig pa ako. Sinasampal, sinusuntok. Ayoko na pumunta sa Calvary para maligtas kayo. Kung ginawa ng Panginoon na yun, wala tayo rito. Amen. Dapat sa panahon ngayon, nagbibigayan, nagpapatawaran, iisa na ang isipan natin, maluwalhati ang Diyos sa mo. Yan ang church. Amen. Yung mga anak natin na andyan, ng mga kabataan, tulungan natin na sila lumaki. Mga magulang, responsibilidad din yan. Naturuan ng mga anak na ikaw, mga magulang, dapat spiritual kayo. Amen. Pag meron tayong mga bisita, i-accompany natin, i-greet natin, na-encourage natin, magtuloy-tuloy ka lang. Amen. See? That's the kind of the church ng Diyos pagpapalaan. At wala din akong ibang church na gusto ko. Yan talagang gusto ko. Pag nagsisimba, huwag tayo masyadong malungkot. Pag nagsipag-uwian, ngiti, na-bless ako sa message, na-bless ako sa prayer, na-bless ako sa kain. Kahit lang udong niya. Amen. Diba? Na-bless ako sa special number, kahit putol-putol yun. Amen. Na-bless ako kay Brad, na-bless ako kay sister, na andyan siya nagsisimba tuloy-tuloy. God loves to bless. Hindi niyo ba napapansin? Ang Panginoon, mahal niya at nais ng pagpalain ang bawat mga simbahan. Yan naman ang gusto ng Diyos eh. Ano ang gusto ng Diyos? Pagpalain ang church. Hindi niyo ba alam yung Psalm 133? Gusto natin dito. Psalm 133. Gusto natin sandali. Ano bang meron dito sa unity? Psalm 133 verse 1 hanggang 3. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that run down upon the bird, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garment, and as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountain of Zion's. Alam niyo pag may unity, sabi doon, for there the Lord commanded the blessing. Uutusan niyo yung pagpapalay kung may unity tayong church. Kaya nais ng Panginoon na pagpalay ng church ang condition. Unity. Panghuli. Amen? Panghuli.
Sa Acts chapter 1, verse 14, doon lang tayo. Yung pagsunod na nila. Sa verse 14, this all continued with one accord, and in what? And in prayer and supplication. Yan lang, tatlo lang gusto ko ibigay sa inyo. Prayer and supplication. Ito sila, sumunod din. Prayer was the foundation of the church. Mga minamahal, nakinig kayo. Ang panalangin po, ito yung pundasyon ng simbahan. Kailangan manalangin tayo na lumago. Kailangan manalangin tayo na mayroong tayo mga bisita, mayroong nawiwin na mga kaluluwa. Kailangan manalangin tayo sa Panginoon na ikaw mismo nagbabagong buhay na. Na ikaw mismo ay matapat na sa lahat ng mga utos ng Panginoon. Yung asal natin, hindi na asal ng sanlibutan. Yung asal natin, asal na ng makalangit na buhay na yan. Prayer is the foundation of the church. Bakit nananatili ka? Pinag-pray sa iyo. Bakit pupunta? Kakayanan mo papunta ng church kahit mayroon kang kabisihan. Hindi ka naman kakandidato pagkabayas niyo, busy, di ba? Dapat mayor ka na ngayon dapat eh. Puro tayo mga busy. Amen? Ang mga plano, programa ng ministry sa church natin nangyayari yan when God's people pray. Hindi po kayo pupunta pag walang nanalangin sa inyo po eh. Yung ating plano, programa sa ministry, yung ating pagsasakatuparan ng ministry ito, nangyayari sa kapwa, when God people pray. Kaya, pray. Pray, ano tawag doon? Read your Bible, pray every day. Napakalaga ang prayer. Dapat sa buhay natin, mga disiplina ng prayer natin. Gising kayo ng gabi. Ating gabi. Alas 4, alas 5, alas 3. Pray ka. That is a quiet place. Dapat marinig yung kuliglig ng mga ano doon. Sa umaga. Diba? Mag-schedule ka ng pray. Sa school, sa trabaho mo. Pray ka. Pag nanalangin ka, hindi lang normal na langin. Pag kumakain ka sa mga kainan, pray ka. Madaming pinapanalangin dapat. It takes a lot of prayer to have a powerful church. Kailangan magkaroon tayo ng powerful na simbahan at kailangan tayo manalangin. Itong nangyari sa kapanahonan ng Pentecost. Nag-pray sila and supplication. Kaya ang lakas sila. Dumating ng Pentecost. That's the revival. See? When people of the church are willing to pray individually and corporately, God sends His revival. Niniwala ba kayo noon? Amen. If you will pray, you will be blessed. The church will be blessed. Amen. Our community sa Sunod November will be blessed, will be saved. Masin ko sila. Kaya pala mahina ang ating soul winning dahil wala, di kayo nag-pray. Kaya gusto ko na lang si Sir Pinalang, ikaw na si Sir Pern mag-ahapon, ikaw na mag-witness, ikaw na mga people dito, mag-share. Buti na, nakaready na yun. Binibilis ang soul win namin dun eh. Nakaready na yung mga merienda dyan. Maliit na yung motivo. Amen? Sabi ko yung Orland, hanap ka ng bahay dito. Pupunta ako ng umaga Sunday. Ako nga hawak ng gawain. Sige. Dito na rin kayo magsimba. Diyan, sa lugar ninyo. Para may gawain tayo. Diba? Pero wala nag-pray. Alam mo, pag nag-pray ka, ikaw mismo ang susunod yan. Mismo ikaw susunod yan. Ikaw ang sasama sa... Kung nais mo magkaroon ng prospect sa willing, pag nag-pray ka, sasama ka. Personally, ikaw mag-i-involve sa willing. Diba? Ang tanong kasi, handa ba tayo ng revival? Yan ang gawain natin. Obedience to Christ. Unity. Prayer and supplication. Yun lang eh. Amen? Tayo na tumayo. Tayo na lang. Diyos na mahabagin Ama. Tunay nga po ang pagpapala ng Banal na Espiritu, I pray. Kumikilos sa mga buhay namin pati sa mayang people man, mga kabataan man, mga adults. Every church is sa kasalukuyan ngayon ay mayroon pong revival dahil po may pananambahan. At kami din bilang isang lokal na simbahan ay pray, oh God,
makita namin po ang banal na Espiritu kumikilos sa mga bawat buhay namin. Nawa, tulungan niyo kami ng banal na Espiritu sa mga buhay namin ay malaya pong kumikilos. Bukas ang aming puso, isipan, na siyang gumalaw, mag-control sa mga buhay namin. Ano mang aming mga binabalak na hindi naaayon sa mga salita. O Diyos, tulungan niyo kami. Nawa ang revival na ito, nanawa kami ay mabago. Pagpalain niyo po ang simbahan, especially dito po sa syudad. Mga kapatiran, na minsan kulang ng commitment, kulang ng pagsunod, kulang ng pag-ibig sa inyo po, at kulang ng pagkakaisa, at kulang ng panalangin, O Diyos. Tulungan niyo kami. Ibuhos niyo po para sa gawain niyo po dito. Amin naman ang panalangin niyo po mismo sa buhay mo individually. Ikaw ba'y talagang totoo nang naglilingkod sa Diyos? Seryoso ka ba na sumusunod sa kanyang mga utos? Seryoso ka ba na ikaw sumusunod sa panawagan niya? Meron ka bang desire na maglong sa kanyang fellowship, sa pagbabasa ng Bible, devotion? Kausapin ng Panginoon. Salamat, Ama, sa mensahe po, sa mga salita niyo po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Tayo po ay mag-closing song. Amen? Amen po ba? Balik kayo mamaya. Amen. Nang hapon. Amen. Kain tayo rito. Mayroon tayong next fellowship. Amen? Amen. Sige po. Tayo po yung umawit. Halika, Brad. Ikaw na mag-gano. Ikaw na ito. Amazing grace.